Hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, meron na naman pong panibagong patutsada. Itong si Vice President Sara Duterte. Like literally, obsession niya na talaga. Itong si PBBM and also our First Lady na kanyang sirain, yurakin ang mga image ng mga ito. So ngayon, 'di ba, alam niyo naman na itong si Sara Duterte ay kinakampanya yung Duterte. Abay, meron siyang isang highlight na speech kung saan tinirada niya naman po si PBBM, si FL Lisa at ang buong administrasyon. At ang sabi niya, ito, mga minamahal, sa kasamaang palad, iniluklok natin ng isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. Really? VP Sara Duterte? Nanggaling pa mismo sa bibig mo yung salitang yan, na di ba ikaw na mismo yung nagsabi na alam mo kung paano magiging 20 pesos ang kilo ng bigas, pero hindi mo ituturo? Remember that? Nung nakarang araw, sinabi mo pa lang yan. Tapos ngayon, bigla-bigla mong sasabihin na nagluklok kasi tayo ng isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng bansa. Kung ikaw mismo, naiintindihan mo yung kalagayan ng bansa, yung kalagayan ng Pilipino, tama ba yung maging selfish at unahin yung self-interest? Mga minamahal, syempre magkaaway lang kayo, okay, may personal na issue kayo, pero yung idadamay mo, yung sambayan ng Pilipino at hayaan mo na magutom yung mga Pilipinong bumoto sa'yo, it's a red flag. Doon pa lang sa parte na sinabi mo na nagluklok tayo ng isang leader na walang kakayahang maintindihan ng tunay na kalagayan ng mga Pilipino, mas magandang pakinggan kung sarili mo ata yung pinapatamaan mo. Mas akma atang pakinggan kung sinasabi mo yan sa sarili mo at hindi kay PBBM. Diba? Kasi ikaw yung leader na walang pakialam sa bansa, nagnanakaw sa kaban ng bayan, pinapahirapan yung napakadaming mga Pilipino, at beside, walang pakialam. Kasi ikaw na din mismo nagsabi na malabo maging 20 pesos ang kilo ng bigas, pero posible siya. Hindi mo nga lang ituturo kay PBBM, gawa nga ng mga minamahal? Gawa ng magkalaban daw sila. Ayaw niya daw tulungan. Yun ba yung isang tamang behavior ng isang leader, ma'am? Tanong lamang po, ganun ba yung isang behavior? Tamang behavior ng isang leader, ma'am? Tanong lamang po. So, ipagpatuloy natin mga minamahal. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Tama. Pinagbabayaran namin na binoto ka namin. Pinagbabayaran namin na iniluklok ka namin. Diba? Kaya mga minamahal, okay, meron akong i-insert sa inyo. Total, nangangampanya dito sa parte, itong si VP Sara Duterte, para hindi natin pagbayaran, mga minamahal, ang pagluluklok ng mga liderato, iboto natin yung tama. Ha? Sino yung mga tama? Si Benhur Abalos, Kiko Pangilinan, Ping Lacson, si Soto, si Manny Pacquiao. Sino pa? Mga minamahal. Siyempre, hindi natin dapat kalilimutan yung mga nagpapaka-public servant. Hindi yung Duterte. Katulad na lamang nito. Ito ba yung tinitira mong gobyerno na humigit kumulang? Unemployed Filipinos down to 1.94 million in February 2025. Yan ba yung gobyernong tinitira mo? Nabawasan yung mga unemployed nang humigit kumulang 1 milyon mahigit. Diba? Yan ba yung leader na walang nagagawa sa ating bayan? Yan ba yung leader na makasarili? Hindi, nagtatanong lang tayo dito mga minamahal. Yan ba yung tinutukoy na leader ni VP Sara Duterte na makasarili? Diba? Tapos, kung makasarili si PBBM, sana isinuko na din tayo sa dayuhan. Diba? Pero, isinuko ba tayo? Hindi. Lumalaban tayo para sa ating soberanya. So kung iboboto nyo, mga minamahal, yung Duterte, maawa naman kayo sa mga sarili ninyo
Lalo pat yung PDP laban na ipinaglalaban ni VP Sara Duterte, kung makikita ninyo at titingnan ninyo, PDP laban meets with Chinese Communist Party delegates. PDP laban recently met with the International Department of the Chinese Communist Party or CPP at Sheraton Hotel, Pasay City to boost inter-party ties and strengthen bilateral cooperation between China and the Philippines. So kaya kung mapapansin ninyo, sobrang daming mga Manchurian candidates. Alam niyo yung Manchurian candidates funded with China and also mga vloggers. Di ba? Mapapansin ninyo yung mga vloggers na totoo sa sambayan ng Pilipino. Dahil unang-una, mga minamahal, yung mga vloggers na yan, hindi sila namamanduhan ng mga naratibong nagpapabagsak sa mamamayang Pilipino. Mapapansin mo kapag ang isang vlogger ay isang makapili. Kasi kahit mali ng China, pinagtatanggol. Katulad ng ginagawa ni Harry Roque. Tayo daw po mga minamahal ang gumagawa ng driving maneuver. Blocking driving maneuver, if I am not mistaken. Tayo daw po yung nagbablock ng daanan ng China. Imagine yung sarili mong bayan, ilalaglag mo sa mga dayuhan. Kupal ka ba, boss? Yan ba yung tamang behavior, ma'am? Di ba? Nakakainis na nakakagalit na nakakapikon. Itong ginawa, di ba, ni VP Sara Duterte na masyadong obvious. Di ba na demolition job, ang paninira na ginagawa kay PBBM habang ang ating gobyerno trabaho ng trabaho para sa ating mga Pilipino na gusto nang makaraos dito sa kahirapan na dinadanas ng bansa galing sa ginawang katarantaduhan ng ama mo. Inilubog tayo sa utang. Sinusweldohan ka BP ng taong bayan. Tapos ganito yung trabaho mo? Tama ba yung behavior niya? Okay. Alongside party officials from the both PDP Laban and CPP Rodrigo Duterte, PDP Laban chairman and former president attended the meeting through video conference. Yan po yung 2023 na naging issue ng PDP. Na kung saan itong si Digong instead sana na maging makapilipino panindigan ng pagiging makapilipino, lalo pa tumiinit noon yung tensyon ng West Philippine Sea, issue sa West Philippine Sea, abay, makikita natin na mayroong meeting ang PDP with China. Tama bang behavior yun, mga sir, mga ma'am? Diba kaya, VP, wag mo kaming sasabihan na naglukluk kami ng isang maling leader at walang kakayahan. Dahil kung usapan lang din na dapat hindi siya namamanduhan, dapat meron siyang sariling desisyon, dapat sana ginawa mo yan, ginawa ng ama mo yan. Kapag pinag-usapan natin yung may sariling desisyon, si PBBM merong ganun, hindi siya namamanduhan ng kahit na sino man. Kayo, ikaw mismo. Diba? Kung yung tinutukoy mo is yung inilagay sa International Criminal Court, itong si former President Duterte, that's a rule of law and due process. Sinunod lang natin yung batas. And no one is above the law. Okay lang sana kung simpleng homicide or murder yung kaso ni former President Duterte. But no, war crimes, crimes against humanity, genocides, malakihang pagpatay. Hindi yan simpleng kaso lang. Hindi yan simpleng murder, malakihang pagpatay sa humigit kumulang 30,000 na mamamayang Pilipino. Biruin mo, baby, tinitigo. Estudyante na walang alam sa droga, tinitigo. Mga nagsusorbetes, nagtitinda ng balot, nadadamay. Kasi nilalagyan. At karamihan sa mga nahuli dyan, mga nakachinelas, alam niyo mga nakachinelas, mga minamahal? Ha? Mga mahihirap. May nahuli ba sa war on drugs ng ama mo na literal na droga talaga ang dahilan ng pagkahuli? Like, mga big boss? Sorry, mga minamahal, nawala ako. May nahuli ba sa panahon ng ama mo na literal na mga big boss? Oy, may nag-comment, Dilima. No. Kasi kung big boss hindi Dilima, bakit acquitted na siya ngayon?
Pinatunayan niya, hinarap niya yung kaso niya. Buti pa nga si Dilima, hinarap niya yung kaso niya eh. Pero yung ama mo, di ba? Alright. Sabi dito, pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin na tumatanggis at sumasailalim sa isang pampublikong hair follicle test. Pero ikaw mismo, nung nasangkot yung asawa mo, di ba? Sa magnetic lifter, allegedly, patungkol sa droga, nagkokomento ka ba? At sa kapatid mong si Pulong? Bakit ka tahimik sa issue, BP? Nagtatanong lamang po. So, at ang nagsisinungaling sa 20 pesos ang bigas. Ikaw na mismo, nanggaling na mismo sa bibig mo na may kakayahan ng gobyerno sa 20 pesos na bigas at alam mo. Ang problema nga lang, ayaw mong sabihin dahil ayaw mong tulungan ng presidente. Tama ba yung behavior, ma'am? Tanong lamang po. Nagtatanong lamang tayo. Sumunod, nakuha nilang kidnapin ng dating Pangulo at dali-dali nilang itapon sa ibang bansa upang litisin ng mga dayuhan. Lilitisin, matagal na po yan, mga minamahal. Almost 8 years na ipinaglaban ng Magdalo. Sino ba yung humingi ng tulong sa International Criminal Court? Tayo mga Pilipino. Tinulungan lang tayo ng mga legal counsel. Hindi naman si PBB ang mga nagpadala. Sino ba yung nagkaso? Si Trillanes. Right? Diba? Nakakaloka. Alright. Kayo mga minamahal, ano yung masasabi nyo dito? Stress talaga ako dito kay Sara Duterte. Lahat na lang, walang araw na naging matino itong si BP. Sobrang kupal. Ang lala mo na. Vice-presidente ka pa man din. Alright. Yun po mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo. At nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat mga kababayan.